halimbawa ang asawa mo ay addict, drug addict. Yun, kasama yun sa... Pwede mo ba siyang... yung sa maaaring maging ground, ano? Pwede mo ba siyang... Paano mo patutunayan? Pwede mo bang iutos sa korte na ipa-drug test siya? Ay di, isa sa ano yun. Isa sa maaari mong gawin yun. Kung hindi siya pumayag, halimbawa, paano mo papatunayan na ang inaakusa mo ay totoo? Well, the mere fact na hindi siya pumayag is already an admission na talagang ano. Diba? So, kung talagang wala ka, bakit hindi ka pumayag? Attorney, yung isa rin pong tanong doon, kapag legal separated na po kayo, meron din po yung child support na pwedeng i-demand from one party. Opo, dahil po yan ay yung obligation to support, mandatory po yan sa ating sa ating family code. Ang mag-asawa po ay may pananagutan na suportahan. Kahit na yung mga anak na susuportahan may trabaho na, kailangan mayroong financial support from... Ay, di naman, lalo na kung nasa edad na at may kakayanan na, kino-consider din naman ng husgado yun. Hindi din naman obligatory yun na kung may mga trabaho na isusuportahan mo, lalo na nasa edad na. Tanong ko lang, attorney, sa mga kaso na hawakan mo, number one bang nirereklamo ng misis yung pambababae? Usually, yan ang mga, usually, ganyan ang mga cost ng mga Paano, anong ebidensya ang pinipresent ng misis para sabihin niya, ay, asawa ko babaero? Paano kung tapos na yung pag-fling-fling? Kasi parang pogi point sa Pilipinas, parang isang lalaki ng babae. Kasi sabihin nila na, sawa na ako sa adobo, gusto ko kare-kare naman. Yan nga, medyo mahirap ipruweba dahil sa hindi mo naman yun maliban na lang kung talagang nahuli mo yun. Meron pang ebidensya. O kaya may ibinabahay, madaling mahuli yun. Ibinabahay. Pero kung... O kaya naman natuklasan mo na may birth certificate na nakapirma na doon sa birth certificate yung asawa mo, may anak na ba, yun napakalaking ebidensya na. Ay naku, napakamahal pala ng private investigator. 12,000 pesos per day. Ganun ba? Yes, tanong ako. Sa akin na lang. Attorney, di ba parang meron din pong prescriptive period. For example, ng babae, tapos mukhang parang pinatawad mo, gusto sa magreklamo ka ulit, after 5 years, hindi nila pinapayagan ng batas. Pagka meron ng condemnation, ay hindi na po pwede. Pero pagka umulit pa uli, hindi mo na ulit. Another yun, At tanong ko lang, gano'n naman, ilang hearing naman yan bago matapos ang kaso at gano'n kagastos yan, attorney? Depende rin sa presensya ng ebidensya mo, kasi maaring meron kasing mga pagkakataon na ang testigo makakapag-testify ng direct examination. Pero dahil sa mahaba at maraming kasabay kang mga nag-hearing, ang susunod naman ay cross-examination sa susunod na hearing na uli. O pagkatapos sa sunod na hearing, bigla namang nawala ang piskal. Okay. Bigla nawalang na... Tanong ko lang, attorney, para may idea ako. Sa loob ng isang taon, yung bang hearing na yan, every month ba yan? O talaga na... Usually, yung mga husgadong mga hindi masyadong ang load ng kanilang kaso, usually, nakakapag twice a month yan. Twice a month. Pero yung mga husgado na tambak-tambak ang kaso, merong pag nag-hearing ngayon, ang susunod ay 2 months na or 3 months. Matatagal. May mga korte kasi, at depende naman kasi din yan sa judge. Meron judge kasi na maganda ang sistema, kaya mabilis silang mag-dispose ng kaso. Wala bang special court para naman mabilis? May family court na talagang family court ngayon. May special court na parang madaming babaero ngayon kaya kailangan special court na. Talaga namang ang ating lahat na ngayong regional trial court, meron sila ngayong tinatawag nating family court. Special court yan. Ang hinahandle lang, ayun nga, yung kagaya niyang mga family court cases, kagaya niyang mga violence against women and children, kagaya niyan nga yung mga legal separation, annulment of marriage, custody of children, petition for support. Yan, yung mga yan, ay lahat yan ay involving family court. Maski nga yung mga physical injuries na ang mga biktima ay minor o kaya yan nga yung mga violence against children na
ang victim ay minor, kahit slight physical injuries lang, pero pag minor halimbawa ang victim, yan ay ang nag-handle niyan ay yung special court, yung family court nating tinatawag. Ang tawag dyan ay Judicial and Juvenile Domestic Relations Court. Nasa bahay ba kayo, attorney? Okay, sandali lang ha. 9:49 ang ating oras. Kausap natin si Attorney Carpio ng PA Carpio Law Office. Sandali lang. This is free legal advice. Yes, libre mula sa ating kaibigang attorney. Okay. Para may vlogging nyo. Tanong ko lang, attorney, saan ba kayo pwedeng tawagan? Phone number nyo, cellphone number para sa mga nakikinig online at sa lahat ng mga OFW sa nakikinig online sa www.rmnews.com. Ay, dito na lang sa aking cellphone. 0921-773-6371. Pakiulit ng mabagal. Tawagan nyo lang ako, ha? 0921-773-6371. 0921-773-6371. Basta huwag lang ating gabi at madaling araw. Yan. Tama po yun. Sorry, yung mapunta tayo sa mga ari-arian. Halimbawa, ang isang property ay minana sa nanay, pero ang nanay ay namatay na. At ang property, halimbawa, ang isang negosyo ng, halimbawa, kantin at sari-sari store. Ang sari-sari store at kantin ay minana nung hindi pa kayo magkakilala ng mister niyo. Ngayon, yung itong tanong na to, galing sa isang babaeng may problema. Nag-away lang sila. Ang negosyo nito ay pinamanage sa isang ampon ng pamilya. So, ano ang karapatan ng legal wife? Abay, yung alam niyo po, kahit ang property ay minana, pero yun pong, kung meron po diyang mga inilagay na negosyo o meron po siyang earnings, yan po ay magiging conjugal na. Kahit na ito'y minana, binata pa lang siya? Basta po yung earnings niyan ay conjugal po yan. So, safe na ng property? Halimbawa, may tinayo kayong improvements dyan, that's conjugal also. Pero yun pong mismong property, siyempre, doon pa rin po yung sa mag-asawa? Walang karapatan kung sino man, kay ampon, Siyempre, walang karapatan naman yung ampon. Saka hindi niya pwedeng ibigay kasi lalo-lalo na may anak siya. Hindi siya pwedeng ibigay sa iba. Okay, tanong ito ni Franz Si Franz may naipundar, galing ito na Istanbul, may naipundar ng sasakyan. Kapag nag-aaway sila mag-asawa, yung sasakyan ayaw paggamit sa kanya, tama ba yun? Mali po yun, kasi po anuman ang property ng mag-asawa na ipundar sa loob ng kanilang pagsasama, kaya yan po ay isang partido lang ang nagmalasakit yan at naka-acquire niyan, yan po ay nagiging conjugal, kaya pareho po ang kanilang karapatang mag-asawa dyan. So kayo, kung meron kayong asawa at ang sasakyan nyo ay ayaw paggamit sa iyo pag nagagalit, kahit na meron na i-contribute ka dyan o wala. Okay, wala. Conjugal property yan. Sa lahat ng mga nakikinig ngayon, dapat alamin ninyo ang inyong rights. Kung yung inyong asawa ay fisherman, mangingisda, nakahuli siya ng tilapia, ay yung tilapia, conjugal yan. Nakakatawa naman si attorney, Basta walang... Pero pagka ang inyong asawa, halimbawa, nagsugal, nanalo yan sa sugal, conjugal pa rin. Conjugal pa rin yung panalo. Pero pag natalo, hindi mo pwedeng i-charge. Hindi mo pwedeng i-charge sa conjugal. Yung loses niya, yung talo niya. Hindi mo pwedeng i-charge sa conjugal yan. Sa'yo lang, na lalaki ka. Okay, may tatanong pa ako, attorney. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Paramount Life and General Insurance. Ito po ang ating segment na Legal Advice. Attorney, sa tagal mo na halos, minsan pag tinatawagan kita, nasa hearing ka sa Pasay, nasa hearing ka sa Maynila, ang dami na yung hearing. Napansin mo ba, mula na magkaroon ng naparaming OFW sa Pilipinas, halos 9 million na, no? Parang lumalabas, dumadaming annulment cases, ganun ba? Totoo yun. Kasi, aywan ko nga, siguro nga, dahil nga sa pangungulila, alam nyo, ako hanggat maaari kung talagang hindi rin lang kailangan lalo-lalo na kung yung babae ang aalis. Huwag na lang po, no? Huwag na lang sana Huwag na lang, lalo na kung sweldo 10,000 pesos or hanggang 15 lang. Kayang-kaya dito yan. Pero mo, kung ikaw ay babae, aalis ka, nandudong ka, nagpapakahirap, tapos yung asawa mo lalaki, naririto, siya naman ang nagpapasarap. Marami niya. Ikaw ay alila doon sa bro, tapos dito yung lalaki nasa sa ibang kandungan. Naku, totoo yan. At
gumagawa ng karumal-dumal. Yes. Ay, nako. At ginagastos pa ang pera mo. At pera mo pang pinaghirapan na ginagastos. So, kaya nagpakahirap. Iba pa nagpakahirap. Ito, ang dami tinamaan ngayon dyan. Kaya dapat mga misis, alam ninyo ang inyong mga karapatan. Kaya bato-bato sa langit, tamaan. Magalit na hanggat magalit. Magalit na yun, may kukul kayo. At payo ko lang sa mga misis na mag-abroad na nakikinig yun online, ano yung mga nasa Taiwan. Kung ang alam nyo, mister nyo ay may iwan mag-isa kasama ng inyong mga anak at kailangan na mag-aalaga ng inyong mga anak, huwag kayo pipisan ng pamangkin na babae. Basta babae. Hindi naman, lalo na kung maganda. Hindi, pasamahin nyo sa kuya nyo, kaya sa boy nyo, o kaya sa pinsan nyo, basta lalaki, huwag lang bakla. Yung bang parang maging conscious na yung monitoring. Iwasan na yung pakpala yung anumang butas na maaaring magdulot ng tukso. Kalaswaan sa bahay. Oo. Talagang, yun ay, kumbaga, hindi naman sa pag walang tiwala o ano, talagang yun ay magbubuka ng magbubukas. Lalo na kung 3 years, for 2 years mawawala ang mister. Misis pala. Mahirap din kasi talaga yun. Mahirap na maging house husband. Mahirap pang umiwas sa kasalanan. Tukso! Naiwan mo ako, nakasama mo sa bahay. Pero syempre, Tita Lu, not to justify those na naiiwan ito, wala pa rin namang reason. Kahit mawala pa ng 10 taon, hindi reason niya para magbabae ka, diba? Totoo yun, totoo naman yun. Ay, mga nakikinig yun, Eugene, napakahirap ba maging faithful? Mga hinayupak na yan, no? Hindi na mahirap maging Finite sa tao ang maging faithful. Basta mahal mo ang babae, kahit matagal kayo magkahiwalay, sisikapin mo huwag ka magkasala. Lalo na yung mga iba dyan, kasama na sa bahay, binabalahura ka pa ng asawa mo, di ba? Kasama mo na sa bahay, hindi mo alam yung katulong mo pala, sila na. Oh my God. Okay, naku, 9:56 ang ating oras. Magtatawa si Bob. Hi, based on experience. Anyway, Tony, maraming salamat. Ito number mo, 0921-773-6371. Lahat po ng mga pinag-usapan namin dito ay totoo, walang katong isip. Kaya si Atty. medyo nakalimutan lang magpunta sa studio. Malinaw naman ang phone patch natin. Maraming salamat, Atty. ha? Okay po. Okay. Welcome po. Okay, have a nice weekend. Salamat. Okay. Legal advice? This is free legal advice. Yes, libre mula sa ating kaibigang attorney. Okay, ang programang ito ay hatid sa inyo ng Paramount Life and General Insurance. Madaling kausap, sandali lang. Stroke, hit and run, dengue can lead to the ER. Paano kung wala kang cash? Introducing the ER Card Plus, 5,000 pesos of emergency room coverage, 10,000 pesos accidental death coverage, accredited in more than 200 hospitals and clinics nationwide. 400 pesos lang. With ER Card Plus, cashless and treatment sa ER. For more information, call Paramount Live at 840-5585. Nakakainis, bitin na bitin. May nag-text nga na dapat daw 2 hours na tayo. Uy, nalimut ako batiin, nagbe-birthday na pamangkin ni Nelly Corralde. Hi Nelly, sorry. Birthday sa pamangkin. Ni Nelly. Hi Nelly. Ate yan ni France. Hi Nelly Corralde. Sorry next week na lang. Hindi namin nabigyan ng chance na makabate. Sino pa ang babatiin mo dyan? Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Wala na tayong oras. Sana may sasabihin ka pa. Ang bilis ng oras natin. Eugene, meron ka ba sasabihin? Wala na? Okay. Sa email na lang ba sa akin yung mga pictures? Okay, email nyo na lang. Sa'yo na lang. Ano ba email address mo? Doon ka nga. Ang email address ni Eugene sa lahat ng mga gustong maglagay ng picture sa ating website. Hindi, ito. Bagong email address sa website is lou.medina@gabay ng OFWinternational.com. Iba-iba naman, Lou. Bagong-bago yan. Okay, Lou.medina at gabay ng OFWinternational.com. Yan yung official email. So, ikaw makakatanggap nito? Yes. Okay. Filtered bali talaga yan. Walang spam ng Yahoo, etc. Lou.medina@gabay ng OFWinternational.com. Okay, sa pangalan ng Paramount Life and General Insurance, madaling kausap para kami ni Jonas. Like nyo kami sa Facebook. Basta
Yung sa akin, Medina, at ikaw, Jonas Rivera. Jonas Rivera, wala pong pagtatago ibang pangalan. Maraming salamat, Kuya Ruel. Maraming salamat, Uncle Val. Engineer Val, maraming salamat. At si Babsi at siyempre si Eugene. Maraming salamat po at sana nagustuhan yung ating discussion about legal separation and annulment of marriage. Ang programang ito ay hitid sa inyo ng Paramount Life and General Insurance. Paalam na tayo. Paalam po, maalam na po. Enjoy niyo pang weekend. Okay. Rest. Take some rest. Yes. Feel beautiful. Bye! You just heard another